lumabas na ang latest chapter 176 ng Chainsaw Man. Kung sa nakaraang chapter wala nga dialogue na naganap, ngayong chapter nagkaroon na ng pag-uusap dahil sa flashback ni Yuro. Kaya hindi ko na patatagalin pa, simulan na natin ang video. Sa unang pahina nga nagkaroon ng konting flashback si Yuro, na kung saan ipinakita na nasa bathtub si Yuro at Asa habang sinusubukang i-transform ang soap to a weapon na hindi niya ito hinahawakan at binabanggit ang pangalan. Nadagdag niya pa dito na kaya na nga nilang gawing weapon ang mga bagay na hindi niya hinahawakan at binibigkas ang pangalan. Pero hindi pa nga daw sapat yon para talunin ng fully transform na si Pochita. Kahit na nga daw kinatatakutan na ang name na War na nagpapalakas sa kanya, but at the same time nga daw ang Chainsaw Devil ay patuloy din kinatatakutan ng mga tao dahil sa mga nakaraang kaganapan. Na sinabi naman ni Asa na what if nga daw ay kalimutan niya na lang ang iniisip niya na paghihigante kay Pochita. Ngayon nga daw ay naaalala na ng mga tao ang takot sa War, katulad ng gustong mangyari ni Yuro. Pero meron ngang gustong i-reclaim si Yuro mula kay Pochita, at yun nga ay ang mga comrade niya na kinain ni Pochita na kung magagawa niya nga lang ipabumit mula sa tiyan ni Pochita. Nakakagulat nga dahil pwede pa palang maibumit ni Pochita ang mga devil na kinain niya kahit na sa matagal ng panahon nangyari yon. Nang tinanong nga siya dito ni Asa na meron nga daw bang way si Yuro para talunin si Pochita, at meron nga dalawang paraan. Ang kaso hindi nga daw pwede ang dalawang paraan na yon dahil baka hindi niya na mailigtas ang dalawang comrade niya na nasa tiyan ni Pochita. Na kung ganun naman daw hinto na nga lang ni Yuro ang binabalak niya na paghihigante. Nang naiinis niya nga sinabi na gusto niyang patunayan kay Pochita na kaya niya nga itong talunin sa isang laban, na mas more fearsome nga daw ang name na War Devil kaysa sa Chainsaw Devil. At para lang patunayan yun, gagawin niya nga ang lahat para dito. At balik na nga sa laban ni Pochita at ni Yoro, na kung saan malapit na mahati ang katawan ni Yoro. Nang tinanong niya nga sa kanyang sarili na kung kaya niya nga daw bang gawing weapon ang dalawa sa anak niya. At nakakagulat nga dahil meron palang anak si Yoro/War Devil. Siguro nga daw kaya niyang gawin yon nang sinabi niya nga dito na come to mother, tank and gun. Na sobrang nakakagulat dahil anak niya pala ang Gun Devil na isa sa main antagonist sa Public City Arc 1. Nasa sumunod na pahina ay makikita nga natin ang Gulf of Mexico Containment Facility na sa tingin ko ay kung saan nakakulong ang Gun Devil nang bigla nga itong nawasak. At sa sumunod na pahina ay ang Mount Elbrus sa Soviet Union na kinalalagyan ng Tank Devil na bigla nga itong nakawala. At balik nga ulit sa paglalaban ni Yoro at ni Pochita. Nang bigla nga ipinoint ni Yoro ang kanyang daliri kay Pochita na parang isang ray gun. At dito nga ay nawasak ang braso ni Pochita pati na din ang kanyang tiyan, nakasamang lumabas ang Mouth Devil na kinain niya nung nakaraang chapter, na tinawag ni Yoro na right gun gauntlet ang kanyang kanang kamay, at sa kabila naman ay ang left tank gauntlet para sa kaliwang kamay. At bago ko tapusin ang video na to ay dadagdag ko lang na gaano kaya magiging kalakas ang isang Gun Devil na weapon kung ang Gun Devil nga mismo ay sobrang lakas na ng existent neto. At meron na may pinakilala sa atin si Tatsuki Fujimoto na bagong Devil. Yun nga ay ang Tank Devil na isa din sa anak ni Yoro/War Devil. At dito na nga nagtatapos ang chapter review para sa CSM chapter 176.